Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update lang tayo dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, kasi mga DDS, tuwan-tuwa na eh. Kasi nung nabalitaan nila na etong si Pangulong Marcos ay under observation at under monitoring ng kanyang mga doktor, ay eto mga kababayan, nagpakita ang Pangulo. At mismo si Yusek Claire Castro ang nag-interview sa kanya. At tinanong nga itong ating presidente kung kamusta na siya, ano ba talaga yung kanyang naramdaman. At siya ay pinagpapahinga ng kanyang mga doktor. So ito mga kababayan, pakinggan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba talaga? Ano yung naramdaman niya? At kamusta na siya? Kamusta na ba ang ating Pangulo? Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Okay, so ayan mga kababayan, ayun pala yung diagnosis sa kanya, diverticulitis. Ano yun, di ko tingnan nyo na lang mga kababayan, ibig sabihin ng diverticulitis. Yung iba kasi yung mga DDS ticulitis lang ang alam yung isa dun sa burateros ticulitis ang alam. So diverticulitis, search nga natin ano kaya yun mga kababayan. Teka lang search mo nga ano yung diverticulitis. Ano ba ito? Ano ba itong diverticulitis? Para alam natin. Kasi baka sabihin na malala na. Okay, ito mga kababayan, pakita ko sa inyo para ayan mga DDS ChatGPT yan tingnan niyo, babasahin ko. Hindi po heart problem o kung ano-anong iniisip ng mga DDLs. Ano ang diverticulitis? Ito raw ay kondisyon kung saan ang maliit na bulsa, hindi bulsa pala to. Anong bulsa? Diverticula. Sakit. Ano to sakit sa bulsa? Sakit ba sa bulsa to? Diverticula. Bulsa. Ito mga kababayan, kaya bulsa kasi tingnan niyo yung itsura. Ayan tingnan niyo yung tingnan niyo. Ay, ano nangyari? Ayan. Kasi yung tingnan yung drawing, Ayan, parang bulsa. Parang bulsa talaga siya, di ba? So, ito raw, yung maliit na diverticula sa dingding ng bituka, karaniwan sa colon, ay namamaga o nai-impeksyon. O karaniwan, nagsisimula ito bilang diverticulosis. Okay, may bulsa pero walang impeksyon. At nagiging diverticulitis. So una muna diverticulosis, tapos naging diverticulitis kapag nagkaroon ng pamamaga o impeksyon. So ano yung mga sintomas na nangyari sa Pangulo Ano yung mga sintomas? Unang-una, pananakit ng tiyan. Madalas daw yun sa kaliwa, ibabang bahagi. So lagnat, pagduduwal o pagsusuka, paninigas ng dumi o minsan na pagtatae, kabag o bloating, lambot kapag pinipisil ang tiyan. Okay. So, ano-ano mga sanhi? Pagkabara ng dumi sa diverticula, mababa sa fiber ang pagkain, o baka minsan, President Marcos, baka minsan, nakakalimutan nyo ng kumain dahil sobrang busy na ito Daming ginagawa. Ano pang dahilan ng sanhi na ito nga naramdaman ng Pangulo? Pagtanda. Usually, nararanasan dahil 40 pataas. So, inamin naman ni Pangulo na siyempre pag nagkakaedad na, nararamdaman daw ito. Obesity at kakulangan sa ehersisyo, paninigarilyo. So, paano ito ginagamot? Sa tingin ko naman hindi malala yung kaso ni Pangulong Bongbong Marcos. So, banayad na kaso lang. Antibiotics lang, clear liquid o low fiber diet muna. Kapag may masakit, pain relievers. So, pag malubang kaso, i-hospital ka na. IV, antibiotics, operation. So,
Ang ano lang naman, ang payo sa Pangulo ay magpahinga. Magpahinga, di ba? So, magpahinga lang ang Pangulo. So, yung mga didilis na umaasa na may mangyaring masama sa Pangulo, sorry na lang kayo. Ha? Ito nga, pakinggan nyo si Pangulong Bongbong Marcos. May sasabihin siya sa inyo. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Mga DDS makinig. Mga DDS, Jen. Ano mensahe sa inyo na nga ni Presidente Bongbong Marcos? Huwag kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. Wag muna kayong excited. Wag muna kayong masyado ma-excite. Ang naramdaman ng Pangulo ay hindi life-threatening. So ano lang yun eh. Yun lang yung naramdaman ng Pangulo. Pananakit ng tiyan, lagnat, pagduduwal, pagsusuka. Pero sa tingin ko kay Pangulo, okay naman eh. Oh. Di ba? Mukhang okay naman eh. At may meeting nga siya eh. Kung malala ang kondisyon ng Pangulo, di sana nakarata yan sa higaan. Hindi oh. Sabi sa mga DDS dyan, sa mga obstructionist, huwag kayo masyado ma-excite, huwag kayo masyado excited. Hindi life-threatening ang nararamdaman ng Pangulo. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala. Huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. So, meron palang gano'n, no? Meron palang rumors na patay ang Pangulo. Grabe talaga ng mga DDS. Grabe talaga sila. Talagang sabik na sabik sila sa kapangyarihan. Mga kababayan, grabe. Mga swapang sa kapangyarihan etong mga ito. Yung mga gustong maagaw ang presidente. Yung pagiging presidente sa Pangulo. Grabe talaga itong mga tulonggis na ito. Okay, so idagdag ko na rin mga kababayan. Etong eto yung mga trolls. Ay, hindi. Mga bataan ni Digong. Mga bataan ni mga DDS to, mga Duterte supporters to. Si Defensor, si Atty. Topacio, si Cathy Bunag. Ito. Pumunta sila dyan sa House of Representatives para mag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So ito na yung pangatlo. Kasi may nauna dyan eh. Yung nauna, isinampa noong January 19, 2026. Ang nagsampa si Atty. Andre De Jesus at inendorso ni Representative Jet Nisay, Pusong Pinoy Party List. Yung pangalawa, yung bagong alyansang makabayan. At iba pang progresibong sektor. Tapos yung pangatlo, ito yung pangatlo, mga kababayan, sila Defensor. Tingnan nga natin ano ba yung mga pinaggagawa nito mga to. Ayan mga DDS Defensor, si Topacio, tapos yung mga congressman, si Sabit, kasama si Sabit, mga kababayan Defensor, yung ibang mga congressman na kaalyado ni Duterte, Topacio, si Sabit Singson, si Cathy Bunag. Ayan. So nagpunta sila dyan sa House of Representatives para mag-file ng pangatlong impeachment complaint. Sana. Bakit ko nasabing sana? Mga kababayan, ano ba nangyari? Hindi po kasi tinanggap itong ikatlong impeachment complaint. Actually, pati yung pangalawa, yung ng mga makakaliwang grupo. Hindi rin po tinanggap yan, mga kababayan, hindi rin tinanggap. At itong pangatlo, hindi rin po tinanggap itong kina-Defensor. Kaya nga nagreklamo ito eh. Ito pakita ko sa inyo, yung reklamo ni Defensor. Ito. Ito mga kababayan. Ayan, Sabit. Sabit na naman si Sabit. Ito. Anong problema dyan? Bakit hindi,
Hindi ata tinanggap ng House of Representatives yung pangatlong impeachment complaint. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. The refusal of Okay, so hindi po tinanggap. Mamaya-maya, malalaman nyo kung bakit di po tinanggap. Ito naman ang balak niyang gawin ni Depensor. Ito. Ibig sabihin, wala tayong tatawagin na third impeachment. Hindi, basta ang position ko, we will use other options, legal options. We have other legal options. Like what, sir? Well, if we go to the Supreme Court, that's one legal option. Pero para pumunta pa ako dito and di ba makisali pa ako dun sa Moro-Moro, hindi na, ba't ko pa gagawin yun? Hindi na nga makalakad si Ferdito Pacho tsaka si Gob Chavez tapos mababalikin. Ibig sabihin, wala tayong tatawagin na third. Okay, so nagbabalak daw silang umakyat sa Supreme Court. Sabi ni Depensor. Ito si Depensor, biglang nabuhay eh. Wala na to dati. Ilang beses na natalo sa Quezon City. Ngayon ito, mukhang nagbabalak na naman tumakbo sa 2028 at dumidikit dito sa kampo ni Sara Duterte. Pati si Topacio mukhang tatakbo to, mga kababayan. Ito pa yung yung isa na mga nagreklamo din. Ito yung second impeachment complaint na hindi rin po tinanggap dyan po sa House of Representatives. Ito mga kababayan yung mga kaliwang grupo. Ay, natatandaan nyo to? Kita nyo ba yung mouse ko? Tingnan nyo yan. Iniikot ng aking mouse. Ito yung galit na galit yung nanay ng isang estudyante. Ito raw kasi ang pinagbibintangan nilang nagdala doon sa sa Mindoro. Nung estudyante, nung anak nila na nag-aaral, nirecruit at nadali po doon sa sa Mindoro. So ayan, so grupo nila to. Ito yung mga kaliwang grupo, tapos ito tingnan niyo. Ito ayan Ayan, mahilig din mag-rally-rally yan. Wala nang ginagawa, hindi na nakakatulong sa bansa. Nakakadagdag pa sa problema. So sila yung nag-file ng pangalawang impeachment complaint. Ano ba nangyari? Isang sinyalis na yon. The fact na wala dito si Secretary General, well, the other day, di ba, meron pa siyang mga statement sa media, di ba? So, but then again, kaya nang sinabi ko kanina, gagawin namin lahat ng kapamaraanan. Ngayon, kung talagang marami pa silang gagawin, para i-block ito, talagang mabubulgar. Kung talaga ang intention nila, ay mag-proceed lang doon sa weak impeachment complaint laban kay Digos. Okay, so ito yon mga kababayan, si Lisa Masa. Ewan ko kung makamasa ba talaga to o makasarili. So, hindi po natanggap yung kanilang pangalawang impeachment complaint, pati yung kay Depensor. Bakit? Kasi wala po yung tatanggap. Wala po si House Secretary General para tanggapin yung kanilang complaint. Ito mga kababayan, basahin ko lang bakit hindi tinanggap ng House Secretary General ang impeachment complaint nila Depensor? Ang impeachment complaint na isinampa ni Mike Depensor at ang grupo niya laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay hindi tinanggap ng Office of the Secretary General ng House of Representatives dahil wala mismo wala ang Secretary General mismo nang isinusumite ito at hindi natanggap ang kopya ng complaint sa opisina sa oras ng paghain. Nang dahilan. Wala yung Secretary General. Hindi naman pwedeng hindi personally i-receive ng Secretary General yan. Bakit nasa ba si Secretary General Chailoy Garafil? Siya daw ay nasa ibang bansa para tumanggap ng parangal. At hindi naiwan ang kopya ng complaint sa opisina sa tamang pamamaraan. O dahil doon hindi na itala o tinanggap ng opisina ang dokumento. So yun, walang tatanggap. Hindi ba sila pwedeng bumalik? Balik na lang kayo. Balik na lang kayo sa ibang araw. Balik na lang po kayo sa ibang araw, mga nagreklamo itong nagka-file ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Hindi kasi pwedeng ganyan. Kinakailangan nandiyan yung Secretary General. But kasi nag-file kayo ng complaint, wala yung Secretary General. Mga rin kayo
Pupunta kayo dyan, walang ano. Wala pala dyan. So yan mga kababayan. Hintayin natin. Malay mo ba? Hintayin nyo lang. Kasi wag na kayo umalis dyan. Dyan na lang kayo. Habang hinihintay ninyo yung Secretary General. So yun po yung dahilan. Kaya hindi natanggap. Wawa naman kayo. Pagod pa kayo tapos hindi rin pala matatanggap. So, ito po yung nangyayari sa bansa natin. So, 3 na dapat yung impeachment complaint laban sa Pangulo. Hindi po natanggap yung second at third. Ito po yung second at yung third naman ay yung kay Defensor. Sama si Sabit, si Cathy Bunag, saka sino pa ba yun? Si Topacio. Si Topacio, PDP na, mga kababayan, miyembro na ng PDP. Padapa. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Si Presidente Bongbong Marcos po ay narinig nyo naman nagsalita. At sabi ay wag muna kayong excited. Malakas ang Pangulo at hindi life-threatening yung kanyang naramdaman. Konting pahinga lang kasi overwork ang Pangulo eh. Iba kasi mga kapalamukha dyan, hindi nagtatrabaho. Hiya naman kayo. Pasweldohan kayo ng bayan, hindi kayo nagtatrabaho. Kaya ang Pangulo, nagkasakit-sakit na. Dahil overwork. So, ayun lang po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.